Dito na kami sa Clark. So, dito muna ako sa Clark ngayon. Ito yung panibagong adventures ko kanina. Nagdating kami sa pamangkin ko. Dito na kami ngayon. Ano siya, papasok na namin para maiwan na siya dito yan. Iiwanan na namin sila. So, ang check-in ni Nico around, mga alas 8 daw ang check-in niya, pero at least pumasok muna kami dito ngayon para ihatid si Lolo Ding. Naiwan na siya doon sa ibaba. At least kami na ngayon na nandito para paghatid sa kanya. So, uwi din kami mamaya. So, ang alis niya pa mga alauna raw. Alauna ang alis niya dito. So, kailangan na niya mag-check-in. And then waiting na siya sa waiting area para alauna nandun siya sa may Taiwan Airport. So, once na sa Taiwan Airport na siya, doon na siya maghihintay yung pinakasasakyan niya ng aeroplano papuntang Canada. Ayan si tatay niya, nagpa-practice na rin siyang nagtutulak para paalis. Sila nagtutulak, sila ang porter para giyahatid si Ali. Ito yung panibagong adventures ko pagpunta rito sa Clark. Kasama ko sila ng gati. Ayan ang si Tikboy, malapit na siya mag-check-in. Check-in mo na, Nico. Magtitimbang siya ngayon. Ilang kilo siya si Ani? Ilan si Ani? 50 kilos. 52 kilos. Ay yung mga dala na bagahin ni Nico. Ayan, 22. 22 yung bagahin ni Nico. Ayan. Yung isa kanina medyo nasa malaki. Sumagla sa bagahe si Nico yung isang maliit na. So 25 kilos. Kailangan niya magbawas muna ng 3 kilo para hindi na siya mag-exist na magbabayad pa. I-hand carry na lang. I-hand carry na lang na, no. Sumobra siya ng 3 kilo. So 3 kilo ang kailangan niyang tanggalin. Or else pwede niyang bayarin yung 3 kilo per kilo. Dito na kami sa may departure. Pag-alis na rin yan ako. Lapit na. Ayun yung pamangkin ko. Kasama ko sa Tikboy. Napaalis. So nagbabawas muna kasi sila ng bagahe. Sobrang dami. Kailangan niya magbawas. So sa 75 kilos kailangan na ang exist bagahe lang dapat 20 kilos. Ayan, mag-check-in na niya si Nico. Ito na yung pinaka-departure. So siya, check-in na siya. Dito na kami sa may loob ng Clark Airport. Ayan, pumasok na si Nico, si Tikboy sa linya para sa check-in. Silang tatlo na ang aalis. So, nandun na sila. Ayan, sumama na kami sa linya. At least para sumama na rin kami sa aeroplano. Ayan. Ayan, nakapag-check-in na si Nico. Kasama niya ngayon si tatay niya. Nandun para matignan ng kilo kung ilan ang kilo ng mga pagkain niya ngayon. At least ayun, na-approve yung mga bagahe ni Nico na hindi man balanse pero okay na. Ayan, yung sasakyan ng Nico nandyan na, malapit na. Maya mag-check-in na siya, papasok na siya. Silang mag-ama. Ayan. So, malapit na, susunod na rin sila niyan. Diba?
Bali, ang alis pa pala ni Nico dito sa may Clark, alas 12. So, nag-check-in siya ng 10. So, kami ngayon, nag-aaliw-aliw muna kami. At least siya, 12, and then, dating siya ng Taiwan, hanggang 9 hours siya doon. So, nandito na siya sa may departure. Papasok na siya. At kami lalabas na. Oh, ayan. Ayan, nagkakapasalubog. Iwan ang pasalubog yan. Yung mag-ama, oh. Iiwanan mo na yung mga ano nila. Man, hindi na magagamit na pera sa kabilang bayan. Sa kabilang, uy, meron pa ako. Wow, sana all. Oh, ingat, ingat. Chat-chat ulit. Chat-chat ulit. Wala na kaya bigyan ko yung babae. Ayan, pumasok na si Nico sa departure. Automatic pag pasok na sa departure, wala na labasan. So, nandun na siya. Pag napasok niya, kami lalabas na rin. Wala na rin. Nandun na si tatay ko, naghihintay sa labas. Ayun, nakapasok na si Nico. Okay na sa may conveyor sa checking ng mga gamit niya. At least, okay yung mga gamit niya. Na-approvean din. Matik, kami na ang palabas ngayon. Pumasok na si Nico sa may conveyor. Okay na, na-check na yung mga gamit niya. So, walang abelya. Walang hassle na pagpasok niya dito sa Clark. Kaya ingat na lang kay Nico dyan sa Taiwan. Muna siya ngayon hanggang alauna. 9 hours siya doon naghihintay.